Naging emotional si Abot Kamay na Pangarap star Jillian Ward sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang top rating na serye after 2 years. Ano kaya ang mga hindi na malilimutang moment kasama ang cast at ang plan after the show? Makichika kay Lars Santiago. Hindi napigilang maging emosyonal ng ilang pangunahing karakter ng Abot Kamay na Pangarap na maluha dahil sa nalalapit na pagtatapos ng serye na tumagal ng 2 taon. Sabi ko October 19 pa. Sorry po, hindi ko talaga mapigilan kasi lang... Oh my God! Baka mamaya may edit na naman to. Sabihin na naman yung ibang rason, ba't ako umiiyak? I treat them talaga as families. Hindi pa nagsisink in ngayon, pero alam mo, every time na naiisip ko siya, talagang sobrang lalim ng pagmamahal ko sa lahat na bubuos from the creatives, the prod. All things must come to an end, so we just want to say thank you. Hindi naman maitago ng mga ngiti ni Jillian Ward ang nararamdamang lungkot sa nalalapit na pagtatapos ng top rating show. Malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. Sabi nga po namin parang, I think it's time na rin po talaga na i-open ng bagong chapter ng mga buhay namin. Malungkot, pero ayoko po isipin yung lungkot. Hindi madaling kalimutan para kay Jillian ang halos araw-araw na pagpunta sa set at masayang nakakabonding ang kanyang mga kasama sa serye. Ayoko maiyak, wait. lahat po may miss ko, Tito Lar, kasi sabi ko nga po, for the past 2 years, mas madalas ko pong nakikita yung mga katrabaho ko kaysa sa family ko. So medyo... ayun, na-attach na rin po talaga ako sa kanila. Baka po 2 weeks akong iiyak everyday. Full force ang main cast kanina, kagaya ni na Carmina Villaruel, Dina Bonnevie, Richard Yap, Pinky Amador, Kazel Inucci, Allen Dizon, at Kim Jisoo. At iba pa. Naroon din si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable at VP for Drama Cheryl Chingsi. Alam niyo ba na si Doc Carlos yung tatay ni Zoe? Kinukunan pa ni na Jillian ang mga natitirang eksena na siguradong ikagugulat daw ng fans. Marami pa rin po talagang pasabog. Kung magiging problematic pa rin po ba ang story or kung magiging masaya na kaming lahat. Pero after ng show, ano naman kaya ang plano ni Jillian? Ito po yung time na magbigay muna po ako ng oras sa family ko, na makasama ko po yung family ko, and syempre po magbigay ng time po sa aking self-growth. Kumbaga, ayun, meron po palang Sparkle World Tour this October pagkatapos po ng Abot Kamay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Getting ready para sa kanilang production numbers, sina Julian San Jose at Raver Cruz para sa Sparkle World Tour sa Japan this October. At kahit busy din sa kanilang projects, di nawawala ang bonding ng Juliver na idinadaan nila sa jamming session. Makichika kay Obra Tarante. Rockers in the house. Yan ang bagong jamming session ng Sparkle couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz na ipinost nila sa kanilang Instagram accounts. Si Raver ang gitarista, si Julie naman ang drummer at lead vocals. Ito raw ang kanilang paboritong bonding together. Katunayan, ang pagkahilig daw ni Raver sa paggigitara ay impluwensya ng nobya. Si Miss Julian San Jose, Coach Julie. Yes. Pero legit nag-guitar lessons talaga siya. Naging passion ko siya. Minulat ako ni Jules sa music, di ba? And then after nun, nagdire-diretso na. Sabi nga ni Raver, talagang living up to her name ang girlfriend na si Asia's Limitless Star. Gising na gising siya nung nagbagsak si Lord ng blessings. Sinalo niya lahat. Bukod kay Raver, excited na rin daw si Julie sa mga bago niyang squad na ime-mentor sa The Voice Kids. Bilang only girl coach, natutuwa rin daw siya sa dynamics nila ng iba pang coaches na sina Billy, Stel at Pablo dahil para silang magkakapatid pag nagkukulitan at asaran. Si Pablo madaling araw nakapag-adjust as new coach.
Ang impression kasi sa kanya ng mga tao parang tahimik, tapos medyo intimidating yung parang hindi mo siya pwedeng kausapin. Pero ano siya, okay siya. Mabait, tsaka iba yung artist Artist talaga siya. Napapanood din si Julie as host ng The Clash 2024 with Raver. Gusto kong magpasalamat kasi nga maganda yung reception ng tao sa bagong season namin ng The Clash. Mas hahapit pa talaga yung mga labanan ng mga Clashers. Thankful din si Raver sa patuloy namang tumatangkilik ng GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Mas natutuwa kami and mas nakaka-inspire na husayan, pati yung mga eksena, palaging big scenes kung mapapanood nila. Yun, dahil din naman sa mga kapuso natin na supporters, kaya rin nag-extend yung show. So, Nanonood ako! Oo, grabe talaga. Support sobrang galing nila mga aktor. Talagang, mahuhook ka talaga sa kanila tsaka sa story. Sa December, magkakaroon naman ng shows ang Julieverse sa Land Down Under. Pero bago yan, biyaheng Japan muna sila para sa Sparkle World Tour, kung saan makakasama nila sina Ruru Madrid, Bianca Umali, Jillian Ward at Betong Sumaya this October 20. I'll be singing OPM songs kasi for sure namimiss na ng mga kababayan natin sa Japan na umuwi. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.